Ilang araw matapos ang unang misyon, natutulog si Zylo sa loob ng kanyang tent sa base camp nang bigla siyang gisingin ni Torret at sinabihan niya itong huwag muna siyang istorbohin dahil gusto pa niyang matulog, pero tinanong din niya kung bakit nandito pa rin siya kahit sinabi na sa kanya ng mga knight ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niya na noong una ay nabahala siya nang malaman niyang pumatay si Zylo ng isang diyosa, pero buo ang paniniwala niya na may mabuti siyang dahilan kung bakit niya iyon ginawa at humarap si Zylo sa kabilang side at sinabi na hindi mahalaga kung ano ang dahilan niya dahil sa huli, hindi nito binabago ang katotohanang pumatay siya ng diyosa. Pagkatapos ay binanggit niya dito na pwede nilang buwagin ang samahang nabuo sa kanila kung pareho silang papayag, kailangan lang niyang sabihin ang salita at mapuputol na ang kanilang ugnayan, pero mariing tumanggi si Torret. Sinabi niyang si Zylo ang nag-iisa at tanging knight niya at anuman ang mangyari ay mananatili siya sa tabi niya hanggang sa huli. Bigla namang nakatanggap si Zylo ng mensahe mula kay Venetum na naitalaga sila sa isa pang misyon at kailangan na nilang umalis agad. Nagsisimula na ang taglamig sa lugar na iyon at namangha si Torret kung gaano kaganda ang lahat kapag natakpan ng yelo, pero kahit cute ang kanyang pagiging mausisa ay nakakairita rin ito, kaya mabilis na naiinis sina Zylo at Van Adam sa sunod-sunod niyang mga tanong. Samantala sa HQ ay nakatanggap naman si Kivian ng sarili niyang misyon at ayon sa kanyang superior, kailangan niyang ipapahinto ang orihinal na transport mission at magtungo sa Z1 tunnels para tumulong sa paglilinis nito. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay napuno na rin ng Demon Blight ang mga tunnel. Ipinaliwanag ng kanyang superior na mula nang mangyari ang ika-4 na digmaan at lumitaw ang unang Demon Blight, malaking bahagi ng kanilang mga kagubatan ang nasira at sa loob ng 20 taon ay maraming lupang tirahan ang nawala sa sangkatauhan. Kaya hindi nila pwedeng hayaang kumalat pa ang Blight at para masigurong magtatagumpay ang misyon, ipinadala ang hero team upang tumulong kaya't sinabi ni Kivian na aalis na siya agad upang makipagkita sa kanila. Pero bago siya umalis ay pinakiusapan siya ng kanyang superior na batiin si High Priest Marlin para sa kanya kung sakaling makasalubong niya ito roon. Nang gabing iyon ay nagkakamp sina Torret at ang iba pa sa kagubatan nang mapansin niyang matagal na niyang hindi nakikita si Dada. Ipinaliwanag ni Zylo na kasalukuyang nasa repair shop si Dada dahil medyo nasobrahan ang palo sa kanya ni Zylo dahil sa mga problemang idinulot nito, kaya hindi muna siya makakasama at binanggit ni King kay Zylo na bilang isa sa kanyang mga nasasakupan, kailangan niyang maging mas maingat sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga kakampi. Walang gana namang sumang-ayon si Zylo para lang matapos na ang usapan at lumapit si Torret kay Zylo at tinanong kung bakit lagi niyang tinatawag na King ang lalaking iyon. Ipinaliwanag niya na si King ay isang hero din tulad niya at totoong naniniwala itong siya ang hari ng Federated Kingdom, kaya mas madali raw makitungo sa kanya kung sabayan na lang iyon. Tungkol naman sa dahilan kung bakit napilitan siyang maging hero, naglunsad si King ng malakihang teroristang pag-atake laban sa kaharian para umano ay bawiin ang kanyang trono, kaya isa talaga siyang ganap na terorista. Hindi inaasahan ni Torret na ganoon kabigat ang dahilan, kaya sinubukan niyang ilipat ang usapan at tinanong kung sino ang lalaking naroon at sinabi ni Zylo na iyon si Tatsuya. Pero para kay Torret ay kakaiba na nakatitig lang ito sa langit. Wala ring ideya si Zylo kung bakit ganoon ang ginagawa niya pero gaya ng paliwanag niya kanina, kapag namatay ang isang hero at muling nabuhay na may bahagi ng kanyang alaala ay personalidad ang nawawala, kaya kung hindi sila magiging maingat lahat sila ay maaaring mauwi balang araw na katulad ni Tatsuya. Kinaumagahan sa wakas ay nakarating sila sa Nayon pero hindi mukhang masaya ang mga taga-Nayon kahit may dumating ng tulong. Para kay Venetim ay nakapagtataka na may mga tao pang naninirahan sa lugar dahil kadalasan ay naiilikas na sana silang lahat. Pero mukhang marami pa ring tumatangging umalis sa kung anong dahilan at lumapit si Zylo sa isa sa mga tindahan para magtanong-tanong at noong una ay nag-alinlangan ang babae nang malaman niyang hero si Zylo, pero tiniyak niya na wala siyang dapat ikatakot. Sinabi niya na nandito lang siya at ang kanyang mga kasama para kontrolin ang mga tunnel pero para sa babae. Wala na rin daw itong silbi dahil marami na ang nawala sa Nayon dahil sa Blight at pagkatapos ay umalis siya nang hindi man lang binigyan si Zylo ng pagkakataong magtanong kung saan ang daan papunta sa tunnel. Nang muntik na siyang sumuko ay isang maliit na babae ang tumawag ng pansin niya at itinuro ang direksyon ng tunnel. Nagpasalamat si Zaya at nagsimulang maglakad palayo ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, tinanong siya ng bata kung ililigtas ba niya ang kanyang ama.
Nanahimik si Zylo at nagpatuloy sa paglalakad dahil kahit naaawa siya sa bata na kung nasa loob ng mga tunnel ang ama nito, malamang ay matagal na itong patay at ayaw niyang bigyan ang bata ng maling pag-asa at kalaunan. Muling nakasama ni Zylo ang iba at pinag-usapan nila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap. Ang Swin Tunnels ay gumagawa ng dekalidad na bakal na ginagamit bilang catalyst sa mga sagradong selyo na panlaban sa mga engkanto, kaya naman maraming pondo ang inilaan ng militar para paunlarin ang lugar na ito, ngunit kalaunan ay napuno rin ito ng mga halimaw kaya wala na itong masyadong silbi sa ngayon. Tinanong ni Toret si Zylo kung ano ang sagradong selyo dahil kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Zylo na ang mga sagradong selyo ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumaban sa paraan na ginagawa niya. Gayunman ay aminado siyang hindi rin siya gaanong bihasa rito, kaya hiniling niya kay King na magpaliwanag dahil ito ang expert sa larangang iyon at isa talagang henyo si King pagdating sa mga sagradong selyo, at kaya niyang gawin mag-isa ang mga tunang na karaniwang nangangailangan ng 12 ng tao. Pero hindi sapat ang mga sagradong selyo lamang para talunin ang kanilang mga kalaban at habang papalapit sila sa tunnel, ipinaalam ni Venom sa lahat na mga isang buwan na ang nakalipas ay iniulat ng mga taga-Nayo na marami sa mga Manero sa kuweba ang naging mga halimaw at nagsimulang umatake sa mga tao. Hindi malinaw ang eksaktong detalye ng insidente pero nalaman nila na ang Blight number 51 ay tinatawag na Lotus. Ang misyon nila ngayon ay maghukay ng isang direktang daanan na magagamit ng mga banal na knight sa pag-atake, kaya napilitan silang pumasok at harapin ang mga demonyo. Pero nang sabihin ni Venitim na lahat sila at ang totoo ay lahat sila maliban sa kanya dahil bilang commander ng grupo, kailangan daw niyang manatili sa lungsod para i-coordinate ang misyon at alam ni Zylo na palusot lang iyon para makaiwas sa totoong trabaho. Pero nakatakbo na si Venitim palayo at kahit naman sumama siya, hindi rin siya gaanong makakatulong doon kaya't nagpatuloy ang grupo nang wala siya at sa mga sumunod na oras, abala sina Zylo at Tatsuya sa paghuhukay sa mga tunnel para makagawa ng daanan para sa mga knight. Habang si King naman ay nakaupo sa kanyang workbench at inuukit ang mga sagradong selyo sa mga gamit sa paghuhukay upang mas palakasin ang mga ito, gusto ring tumulong ni Toret kaya tinanong niya kung pwede siyang makikihukay. Pero tinanggihan siya ni Zylo dahil ayaw niyang masayang ang lakas ng isang diyosa sa ganitong gawain. Maya-maya ay dumating si Kivia at sinabi niyang ipinaalam sa kanya ng mga nakatataas na si Dada pala ang nagnakaw ng kabaong ni Toret at hindi si Zylo. Ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pag-akusa kay Zylo na kahit hindi niya direktang sinasabi ang salitang sorry. Tinanong niya si Zylo kung bakit hindi niya ipinaliwanag ang sarili niya noon, pero binanggit ni Zylo na wala rin namang silbi dahil hindi rin siya paniniwalaan ni Kivia at tama naman siya roon kaya't para maiwasan ang mga susunod pang hindi pagkakaunawaan, hiniling ni Kivia kay Zylo na ipaliwanag na lang sa kanya ang lahat ng mahalagang detalye sa mga susunod na misyon. Pumayag si Zylo pero hindi niya makita kung anong silbi nito sa isang misyon tulad nito at tinanong ni Kivia kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Zylo na ito ay isang minahan na puno ng mga halimaw, at kadalasan ay binabaliwala lang ito ng simbahan lalo na't paparating na ang taglamig. Wala namang mahalagang makukuha rito kaya't hindi niya maintindihan kung ano talaga ang layunin ng misyon, at nagsisimula na siyang maghinala na baka may binabalak sila laban kay Toret at sinabihan siya ni Kivia na tigilan ang walang basehan na conspiracy theorist at bumalik na sa trabaho, pero ramdam ni Zylo na kahit siya ay hindi rin alam kung ano talaga ang tunay na layunin ng misyon. Pagkaraan pa ng ilang oras ng paghuhukay ay tuluyan nang nabuksan ni Zylo ang isa sa mga cavern, pero agad siyang hinarap ng mga demonyong alupihan kaya't agad kumilos si Tatsuya at pinagpuputol-putol ang mga ito at sinubukan ding tumulong ni Zylo, pero delikado ang kanyang mga pagsabog sa masisikip na lugar tulad ng kuweba kaya kinailangan niyang ipaubaya ang laban kay Tatsuya. Sa kabutihang palad ay sobrang lupit ni Tatsuya pagdating sa paggamit ng kanyang palakol at hindi nagtagal ay tuluyan niyang nilipol ang lahat ng demonyo, kahit na siguradong kailangan niya ng pahinga matapos ang lahat ng iyon na ngayong wala na ang mga demonyo. Gumamit si King ng light magic para ilantad ang mga bahaging apektado ng Demon Blight at nagkataon na may malaking bahagi ng sahig na hindi nadapuan ng Blight, kaya napagdesisyonan nilang dito itayo ang kanilang base of operations. Nagtanong si Toret kay Zylo kung pwede man lang ba siyang tumulong dito dahil hindi naman delikado ang gawain, pinayagan niya itong gawin ang gusto niya at ipinaliwanag niya na ang mga tulos ay ginagamit para pigilan ang pagkalat ng Demon Blight papunta sa mga bahaging minarkahan nila.
Kaya kung gusto niyang tumulong ay pwede siyang maglagay ng isa roon at tuwang-tuwa si Torret dahil sa wakas ay may nagawa rin siya, pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan ng naiselyo ang bahaging may Demon Blight. Pagkatapos ay hiniling ni Torret kay Zylo na gantimpalaan siya sa kanyang pagsisikap at maganda naman talaga ang ginawa niya, kaya sinabi ni Zylo na pupurihin niya siya ng kaunti pagbalik nila. Pero gusto pa ring makagawa ng mas marami si Torret kaya tinanong niya kung pwede ba silang pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng minahan at talunin ang Demon Lord na nagpapakalat ng Blight. Sinabi ni Zylo na hindi iyon mangyayari dahil una ay ayaw niyang maabala, at pangalawa labag iyon sa mga utos na ibinigay sa kanila. Sinabi niya na sumali na lang siya sa Royal Knights kung gusto niyang palaging lumaban sa mga Demon Lord. Hindi nagustuhan ni Torret ang pagiging baliwala niya at nangako na siyang mananatili sa tabi niya hanggang sa huli, pero kailangan din niyang payagan siyang gumawa ng mga mahahalagang bagay kung hindi ay hinding-hindi siya masisiyahan. Bigla namang nakatanggap si King ng distress signal mula sa mga knights sa comms, at ipinahayag na kasalukuyan silang inaatake malapit sa pasukan ng kuweba at kailangan nila ng tulong at sinalubong ni Kivia at ng iba pang knight ang mga nahawaan na tao sa labanan. Pero dahil sa dami ng kalaban ay usapin na lang ng oras bago sila matatabunan. Nang dumating si Zylo at ang iba pa ay may ilan ng knight ang napatay, kaya't gusto na niya silang mailigtas sa lalong madaling panahon pero bago iyon ay may tanong si Torret at tinanong niya kung ang mga halimaw ba ay dati ring mga tao. Kinumpirma ito ni Zylo pero sa kasamaang palad ay wala ng paraan para gumaling pa sila kapag umabot na sa ganitong kalagayan. Kaya ang tanging magagawa na lang nila ay tapusin ang kanilang paghihirap at makalipas ang ilang minuto ay natapos ang labanan. Hirap tanggapin ng ilan sa mga knight ang nangyari dahil hindi nila inaasahang mapipilitan silang pumatay ng mga halimaw na dating tao. Bigla namang may napansin si Zylo na isang lalaking nagtatago sa likod ng ilang kahon sa isang sulok. Mukhang isa itong survivor na hindi nakalabas ng kuweba noong unang pagkalat ng Blight. Ibig sabihin nito ay may iba pang mga survivor na natrap pa rin sa loob at para kay King, napakahalaga na mailigtas sila sa lalong madaling panahon pero sinabi ni Kivia na imposible iyon, dahil wala silang sapat na kagamitan para magsagawa ng rescue mission sa ngayon. Kung gagawa sila ng ganitong mapanganib na hakbang ay maraming Holy Knight ang mamamatay, gayunman ay ayaw rin naman niyang iwan ang mga sibilyan kaya't tinanong niya si Zylo kung ano ang tingin nito sa sitwasyon. Kung magsasagawa sila ng rescue mission at ano raw ang tsansa nilang magtagumpay, diretso namang sinabi ni Zylo na malamang ay mamamatay ang karamihan sa mga knight, dahil ang pakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan ang mga sibilyan sa masisikip na lagusan ay parang paghahatid sa sarili sa kamatayan. Biglang dumating si Priest Marlin at sinabi kay Kivia na hindi na kailangang humingi ng payo sa isang taong tulad ni Zylo dahil malinaw na ang kanilang utos. Kailangan nilang pasabugan ang pasukan ng kuweba at tuluyang isasara ito para masigurong walang halimaw na makakatakas. Nang marinig ito ay nagalit ng husto si King dahil hindi niya matanggap na handang isakripisyo ni Marlin ang mga inosenteng sibilyan, pero walang pakialam si Marlin at sa katunayan ay tila nag-e-enjoy pa siya sa itsura ni King sa kalagayang iyon dahil kilala na niya ito bago pa ito hatulan na maging hero. Ayaw din ni Zylo sa ideyang pabayaan ang mga sibilyan na mamatay, pero ayaw rin niyang isusugal ang buhay ng lahat para iligtas sila kaso nang makita niya si Torret, naalala niya ang batang babae kanina at ang lungkot sa mukha nito. Dahil doon ay nagbago ang isip niya at sinabing siya mismo ang magligtas sa mga tao at tapos na rin naman nila ang pagtatayo ng base ng mga knight, kaya opisyal nang natapos ang kanilang misyon at wala nang pumipigil sa kanila na magligtas ng mga tao sa kanilang sariling oras. Habang masayang-masaya si Torret dahil sa wakas ay makakagawa na siya ng isang kabayanihan, sinabi ni Zylo na kailangan niyang manatili roon at di niya kayang isusugal ang buhay niya para sa ganitong bagay.